Magandang araw ulit sa inyo guys. At welcome back sa channel natin. Guys, tuturo ko sa inyo kung paano maglinya ng circuit breaker 4 holes. Itong video ito yung request ni Sir IL Ace kung paano mag-wiring ng panel board or circuit breaker. Ito kasi complete detail na yung gagawin kong video to guys. Yung linya ng ilaw, outlet, tapos yung mga another SPO, special outlet para sa aircon. Tapos, kung ano yung mga size na wire na gagamitin natin. Tapos, kung ano yung main natin, kung ano yung amperes. Ito nga pala yung ating wiring diagram. Ginawan ko siya ng wiring diagram niya. Yan. Ito yung ating meter. Ito yan guys. Kung papunta sa ating panel. Then, may wiring din yung sa ating ilaw. Yan. Yung retard niya sa switch. Tapos yung ating CO or yung ating convenience outlet. Bawat CO natin meron ding nakalagay na ground. Kasi mas maganda may ground yung ating mga convenience outlet or outlet. Tapos ito naman yung ating SP or special outlet. Yan ng mga sa aircon. Ayan. Meron din siyang ground. Kailangan din natin yung guys. Tapos kung ano yung bawat ampere na ilalagay natin sa bawat ilaw, CO, tsaka mga AC. Tapos naka-ground din siya guys. Kasi importante na naka-ground yung bawat linya ng ating kuryente sa bahay. Lalong-lalo na itong gantong panel box, metal siya. Metal yan guys. Kaya mas maganda, naka-ground siya para safe tayo. Sa paglilinya natin guys, make sure natin yung ating main circuit breaker ay naka-off. Kasi, para maiwasan natin yung mga injury na dulot ng kuryente sa ating katawan, at yung mga disgrasya kumbaga. Kaya make sure natin na naka-off yung ating circuit breaker kapag tayo naglilinya. Ito guys yung kanyang panel or circuit meter base papunta dito sa ating panel. Meron din siyang ground. Yan. Nakakonect din siya dito sa ating sa ating meter base. Tapos ito yung line 1 and line 2. Yan, papunta siya dito sa ating panel, which is yung ating main circuit breaker. Ayan. Connected din yung ating dalawang main circuit breaker. I-off natin muna siya kasi guys, kaya siya naka-off. Pag naka-on siya, magkakaroon siya ng current dito, which is delikado. Kaya dapat pag maglilinya tayo, naka-off yung ating circuit breaker. Unahin muna natin linya yung ating sa ilaw. Tsaka kung anong wire yung gagamitin natin at kung ano yung amperes. Sa ilaw natin, gagamit lang tayo ng number 14 or 2.0 na wire. Yun yung decide na nakalagay sa ating ilaw. Yan, 2.0 to or number 14. Pasok lang natin siya guys. Ayan guys, bakit dalawa lang yung nilagay ko dito? Kasi ilaw lang naman siya, pwedeng wala ng ground. Wala tayong pagkakabitan nun kasi hindi naman metal yung ating junction box tsaka yung ating utility box. Yung ating mga receptacle, hindi na naman kailangan ng ground kasi hindi rin siya metal. Kaya dalawa lang yung nakalinya sa atin. Ito yung line 1, yung black, tapos line 2, itong ating white. Yan. Itong white natin, hanggang dito lang to sa receptacle. Then, kaya hinabaan ko tong ating line 1, tong black, diretso siya dito sa switch. Ayan, kung makikita nyo guys dito, ayan, ganyan siya guys. Ayan. Diretso natin siya sa switch. Ilaw muna yung lilinya natin guys. Tapos, may spare tayo dito. Ayan. Tapos, syempre, mula sa switch, papunta sa bukilya, kailangan natin ng return. Yun yung magsusupply mula sa switch ng current papunta sa ating load or ilaw. Ito yung return natin guys. Ito yan guys, yung nasa diagram. Ayan. Yun talaga yung kailangan lagi may return yung bawat papunta natin sa switch. Ayan. Kabit natin yung ating single switch guys.
Okay, strip ko muna siya. Importante guys, yung ating single switch, yung nakakabit yung ating line 1 dito sa side na may marking. Ayan. Para kapag ka magdadagdag tayo ng another switch, alam natin kung ano yung line 1. Kasi minsan, pag naglinya tayo, hindi kagaya nito na naka-color code na yellow yung return, tapos black yung line 1. Minsan, parehas siyang black. Kaya, lagi din natin ilalagay para pag nag-add tayo, alam natin kung alin dun yung line 1. Sa single switch naman, isa lang ditong side na to, yung line 1, then return dito sa kabilang side. Ayan guys. Yan yung ating line 1, tsaka yung return. Then, mamaya natin siya pipix kasi before natin siya i-energize, papakita ko muna sa inyo lahat. Tapos, yun naman ating receptacle. Ayan. Doon sa ating return, ang ginamit natin na wire, number 14 din guys. Ito, number 14 din ito, yung ginamit natin din sa ilaw. Okay, strip muna natin tong ating line 2. Yung line 2, siya yung galing sa circuit breaker, papunta dito sa ating receptacle or bukilya. Yung line 2 guys, kapag ka magkakabit kayo sa bukilya, dito nyo siya ilalagay, dito sa sentrong to. Ayan. Para, pag nagpapalit tayo ng bumbilya, safe tayo. Ayan. Na yung line 2 niya, ito yan guys. Ayan. Then itong return natin, galing sa switch yun, papunta sa ating receptacle. Doon sa kabilang side ng ating receptacle or bukilya. Make sure nyo kapag ka nagkakabit kayo ng gantong wire sa mga receptacle, switch, or mga outlet, mahigpit yung ating pagkakalagay ng wire para maiwasan natin na mag-loose at mag-spark siya. Kasi pag nag-loose siya tapos nag-spark, ang tendency niya guys kapag ka ganon, masusunog or nag-spark, pwede masunog yung ating linya or yung ating receptacle tsaka switch. Kaya dapat make sure natin na mahigpit bawat connection natin. Kahit sa pag-i-splice, ganun din guys. Kailangan mahigpit yung pagkaka-splice natin. Hindi siya naglo-loose. Yan. Tan lang natin. Then, okay na itong linya natin dito sa ating ilaw. Pwede nating ilagay yung ating circuit breaker. Ano ba yung gagamitin nating circuit breaker dito or anong ampere? Bale, ang magiging ampere ng ating circuit breaker dito, itong 15 amperes guys. Ayan. 15 amperes yung gagamitin natin. Ayan, nakalagay dito, 15 amperes. Kaya 15 amperes ang lalagay natin. Sa ilaw talaga, kalimitan, 15 amperes lang. Kahit ilang ilaw pa yan, hanggang 30 pieces na ilaw, 15 amperes lang talaga. Yan. Paglalagay niyan, ito muna guys, kakabit nyo doon. Yan. Then after nun, pupush nyo siya guys. Yan. Okay na siya. Yan kasi, plug-in lang. Iba pa siya doon sa bolt-on na circuit breaker. Tapos, kakabit natin yung ating linya mula dito sa ating linyahan ng ilaw. Dito lang din siya guys sa ilalim. Yung line 1 tsaka line 2 dito lang sa load side. May nakalagay naman yan guys sa ating circuit breaker kung alin yung line side tsaka load side. Ayan guys, mamaya ko siya pipix kasi magkakaroon pa tayo ng recap or ating pang titignan lahat yung wiring niya before natin energize or testingin. Then, linya naman natin yung ating convenience outlet. Dito guys.
Yung ating convenience outlet, yan, dyan na papasok yung linya natin na number 12 or 3.5. Kalimitan kasi, ang ginagamit sa outlet ay 3.5 or mas malaki pa, depende sa maging load nyo. Pero ang common guys ay ganitong 3.5, yan, or number 12 na gauge ng wire. Then lalagyan natin siya guys ng ground. Yan. Itong green yung ground, tapos yung black yung line 1, yung white yung line 2. Maganda kasi magkakaiba guys. Pagka halimbawa kasi magkakaiba, hindi kayo malilito. Then isa pang advantage nun, pag mag-a-add kayo ng mga linya or mga load, mabilis kayong makakapag-tap kapag alam nyo or naka-color code yung inyong linya. Hindi na kayo mahirapan na, teka, alin ba dito yung line 1, alin ba dito yung line 2. Yun yung advantage kapag naka-color code. Tsaka pag nagto-troubleshoot kayo guys, isa rin yan sa advantage. Ayan guys. Kabit na muna natin yung ating outlet. Ang gagamitin kong outlet dito, ganito guys, kasi may ground tayo. Yung 3-prong. 3-prong, ibig sabihin, tatlo yung kanyang plug na ikakabit. Compare dito sa 2-prong. Ayan, ito yung 2-prong, ito yung 3-prong guys. Ayan. Dalawa lang yung kanyang butas or hole, dito tatlo kasi meron siyang ground. Kagandahan nitong ground, may protection tayo sa ating mga appliances. Yung mga power surge, yon, yung mga body ground, safe din tayo guys kapag may ground ng ating outlet. Strip ko na muna siya guys before natin ikabit yung ating 3-prong na outlet. Yan. Kalimitan nga pala guys, kapag nakabili kayo ng mga gantong outlet, ang nakalagay sa kanya, ayan, yung ground, na ito guys, yan yung may arrow. Diyan natin ilalagay yung ground. Tapos kalimitan, L tsaka N. Live o tsaka neutral. Yung line 1, doon natin lalagay sa L. Tapos yung line 2, doon sa N. Yun yung katumbas ng ating line to neutral at line to line. Yung live ay line 1, tapos yung neutral ay line 2. Kaya magiging mangyari niyan, yung block natin, yung line 1, doon sa L. Ayan guys. Tapos, yung line 2, doon sa neutral. Tapos yung ground, doon sa may arrow sign. Ayan. Yun naman ang ground, doon lang talaga nilalagay yung guys, doon sa may arrow sign na yan. Ayan. Ganyan yung outlet niya. Tapos, kakabit na natin muna yung ating ground. Pag magkakabit tayo guys ng ground, make sure natin na meron tayong gantong terminal lug sa ating panel box. Para hindi lang natin siya basta ikakabit sa screw. Kasi pag may gantong terminal lug, mahigpitan natin siya ng ayos. Maiwasan natin siya mag-loose kasi maganda pagkakahigpit. Isa pa guys, kapag magdadagdag tayo ng mga ground, kasi malimit magdagdag tayo ng ground lalo na pag may bago tayong appliances. Halimbawa, meron tayong ref. Kasi naka-ground din yon. Meron tayong washing machine, naka-ground din yon. Hindi tayo obligado magbaon ng another ground rod. Doon na lang tayo kakabit na yon, doon sa ating terminal lug na yon. Say lalo doon sa MCB, naka banding screw. Doon lang tayo magdadagdag ng ground. Ito wala naman kasing banding screw yung gantong panel box. Yan, kakabit nyo lang to guys, tong ground. Yan. Dito sa ating terminal lug. Tapos, saan ba nakakabit yun? Yung ating ground na yon. Ito guys yun, yung ating ground. Tsaka ito pang isa. Itong isang to, kalimitan kasi, lalo yung mga bagong apply ngayon sa service provider, gaya ng Meralco, meron na talaga silang nire-required na ground. Kasi yung mga existing, halimbawa, mga matagal na yung metro nila, wala pang ground yon kuminsan. Or sa mga line to neutral yung linya, wala din silang ground na galing sa service provider. Ito meron to kasi line to line, tapos galing sa service provider. Tapos
Ito naman, pagka wala kayo nun, meron din kayong ganito, nakabound siya, nakakonect siya sa ground rod. Yan, ito guys yung sinasabi kong ground rod. Pagka halimbawa, wala nga kayong ground sa bahay, ganito, bibili kayo ng gantong ground rod, kalimitan 8 feet ang haba nito, babaon nyo siya sa lupa, tapos merong gantong clamp. Yan, tawag dito ground rod clamp. Yan, nakakonect yung ating ground, ito yon. Dito guys, ang pagkakakonect niya, ito nakabound sa lupa, ito, nakakonect siya dito. Yan, kailangan i-strip nyo rin, syempre, para may contact siya doon sa ground. Wait lang guys. Ayan guys, halimbawa, nakapagbaon tayo ng ground. Syempre, magtitira kayo kahit mga isang dangkal man lang na nakauslit sa lupa. Ibabaon nyo yung ating ground rod, magtitira kayo. Then dito sa terminal nito, or sa ground rod clamp, itong wire na to, ayan, papasok nyo yung ganyan, ayan. Then tsaka nyo, hihigpitan guys, itong screw to. Ito ko sa inyo, ayan. Ayan guys, bali, ganyan siya, nakakonect siya dito. Pag hinigpitan nyo, yan, meron na siyang contact dito. Yan yung nakabound sa lupa. Ititira nyo lang na naka-uslit ito guys. Yan, ganyan yung pagkaka-ground or pagka-connect nitong ground dito. Tapos yung wire na yan, pataas, connected dito, connected din dito sa dalawang to, pagsasamahin yan, nagkasama din doon sa ating terminal lug, nakakabit dito sa ating panel. Pakita ko sa inyo. Yan guys, ganun yung connection ng ating ground. Yung galing dito sa service provider, yan, papunta dito, nakakonect din. Yung sa ground natin, tapos sa outlet. Okay, balik na tayo sa ating outlet guys. Ayan, di ba nakakonect na yung ating outlet. Ito yung line 1, tsaka line 2 ng ating outlet. Ano bang amperes ang gagamitin natin sa ating outlet? Ang gagamitin natin na amperes sa ating outlet ay ito guys na 20 amperes. Ayan. 20 amperes lang, lalo na pag mababa naman yung load natin, yun lang yung kalimitang ginagamit sa ating outlet. 20 amperes lang siya. Ayan. Ganun lang ulit. Kakabit lang natin ulit guys yung kanyang likod. Tapos i-slot natin kasi plug-in nga to. Ayan. Ganun lang siya. Tapos, ikakabit na natin yung ating line 1 tsaka line 2 doon sa mismong load side ng ating circuit breaker. Yan, yung line 1 muna. Tapos, yung line 2. Make sure nyo guys, pagka nakakabit kayo sa gantong breaker, mahigpit din. Kasi, pagka maluwag yun, andun yung maglulus, makikita nyo, ilaw nyo, minsan nakurap. Tapos ito, nag-i-spark to. Dun, may tendency masunog yung ating circuit breaker. Minsan naman, kapag sa appliances naman apat-apat yun, ganun maluwag, yung ating appliances naka-plug sa ating convenience outlet, ang nangyayari nun, isa, patay buhay yung ating or pag nagsaksak tayo, nag-load na, totally nawawala yung supply niya o yung current niya papunta sa outlet kasi hindi kinakaya pag naglulus. Okay guys, dito naman tayo sa isang ito. Kalimitan sa bahay meron din ganito. Ito yung ating outlet para sa aircon. Ang magiging linya naman niya guys, sa ganyang aircon, ganun din. Kailangan din natin ng line 1. Ayan, tapos line 2. Then,
obligado din tayo na maglagay tayo guys ng ganitong ground. Lalo na't aircon yung paggagamitan natin. Ano bang gagamitin ko guys na wire dito? Bale, yung gagamitin natin dito, okay na yung number 12 guys. Hanggang 1.5 horsepower yung kaya niya. Pero kung halimbawa, mas malaki, mas maganda, mag-abang na kayo ng number 10 na wire or 5.5 na number ng wire. Yan. Yan guys, ito na yung ating line 1, line 2, tsaka ground. Sa pagkakabit ng aircon outlet, ito siya guys, yung ating aircon outlet, ayan. Bali ganito yung ating aircon outlet. Ayan, ganyan kalimitan yung aircon outlet natin. Yung ground dito, ayan, merong sign na arrow. Tapos yung line 1, yung L. Tapos doon sa line 2, doon sa N. Yan, kabit natin siya guys. Yung ground muna guys, yung ating ikakabit. Yung ground, ayan, doon sa arrow sign na yun, nasa ilalim. Yung line 1 naman, tsaka line 2, nasa ibabaw. Magkadikit lang siya. Kaya pagka nagkakabit kayo yung ganito, lagi naka-off ang ating circuit breaker kasi may tendency baka magkamali kayo, magdikit, mag-shorted siya. Kaya lagi pagka magagawa tayo sa bahay, naka-off yung ating circuit breaker. Para din safe tayo. Yan, yung ground muna. Tapos, yung line 1. Tapos, yung ating line 2. Yan, mamaya ako na siya i-fix kasi nga, magkakaroon tayo ng recap para makita nyo yung linya niya. Tapos, dito naman tayo sa panel natin ulit. I-add lang natin to. Ayan, ba? Meron na tayong ground. Mag-a-add lang tayo. Ganun lang yung purpose. Kaya mas maganda, naka-terminal lag. Kasi hindi naman minsan, nagpagawa tayong bahay. Hindi naman kayo agad-agad. Meron tayong aircon outlet. Kung minsan, magpapadagdag tayo. Ayan. Kaya pag meron tayong ground, yun yung laking bagay. Idadagdag na lang natin dito sa ating terminal lag. Ayan. Naka-screw lang din siya. Yan guys, kasi naka-designate lang doon sa ating outlet hanggang 1.5 horsepower lang. Ang gagamitin nating circuit breaker doon, yan, 20 amperes din. Kasi nga, hanggang 1.5 lang siya, tapos number 12 lang yung ating wire. Doon sa mga magtatanong kung kaya ba yan, kaya naman po siya. Meron tayong ibang video guys na, meron tayong video na kung paano mag-compute at maglagay ng aircon outlet. Nandun yung computation, doon sa mga magtatanong. Kasi nakalagay talaga sa ating PEC, pagka ganyan, 30 amperes na. Kaso, pinakita ko yung computation sa inyo guys, kung bakit 20 amperes yung nailagay ko hanggang 1.5 horsepower. Tapos, pwede lang tayo mag-30 kung tataas na doon yung ating aircon outlet. Doon sa isa nating video sa main channel natin, House Doctor, nandun, meron akong video kung paano maglagay ng aircon outlet, kung paano mag-compute, kung ilang amperes ba yung kakayanin ng along 1 horsepower, 1.5 horsepower na aircon. Ganun guys, kaya ito 20 amperes lang. Ganun lang ulit, lagay lang natin siya. Ayan, pasok lang natin. Then, kakabit natin yung ating line 1 tsaka line 2 doon sa ating circuit breaker. Yan, tapos gagawin din natin ng video guys yung ganitong aircon outlet. Kung halimbawa, anong gagawin natin kapag ganito, puno na yung ating panel box, tapos nagdagdag tayo ng mga aircon. Siyempre, hindi naman natin kabaka-basta yung aircon, basta isasama lang natin sa ganitong circuit breaker. Kailangan may sarili din circuit breaker ang ating aircon, di ba?
Doon tayo naman gagawa ko rin ng video yun kasi marami nagtatanong at nagre-request kung anong gagawin nila sa kanilang aircon kapag puno na yung kanilang panel box or panel board. Kumbaga, wala nang slot, wala nang spare. Yun naman yung susunod natin gagawin, guys. Yan, tapos yung line 2 naman, ayan guys, okay na siya. Before ko siya i-fix at before natin siya energize, kung okay ba lahat yung ating linya, recap muna tayo doon sa mga wiring niya. Pakita ko sa inyo yung kanya wiring. Yan guys. Ito yung ating, dito muna tayo magmumula sa ating meter. Ito yung ating linya, yung load side. Ayan, pababa. Papunta dito sa ating main circuit breaker. Siya nga pala guys, ang main circuit breaker natin ay 60 amperes kasi meron na siyang aircon, meron na din siyang mga outlet, meron na siyang ilaw, kaya 60 amperes. Ito yung ground niya. Yan. Connected siya dito guys, doon sa yung sinasabi kong terminal lag. Terminal lag na yan, dyan na magko-connect lahat. Itong panel box, yung galing sa outlet na ground, galing sa, ayan, dito sa ating aircon outlet na ground, tapos yung mismong naka-ground niya, ayan, ito yung papunta doon sa ating ground rod. Tapos ito yung circuit breaker natin dito sa ilaw, yung line 1 niya, line 2 papunta dito sa linya natin sa bahay na ilaw. Yung line 2 hanggang dito lang sa ating receptacle, ayan. Tapos meron siyang return, yung return naman, yung yellow, papunta dito sa ating, yan, sa ating switch. Yan. Tapos, ito naman yung ating line 1. Yung line 1, dito rin connected sa switch. Diretso siya pataas sa ating circuit breaker. Hindi siya nakakonect sa ating receptacle guys ha. Yan. Diretso siya sa ating circuit breaker. Tapos, dito naman tayo sa ating outlet, which is 20 amperes siya. Number 12 yung wire. Yan, naka-ground din siya. Yung line 1, line 2, diretso sa ating tripong na outlet. Ayan. Yung, at yan o, yung ating ground, line 1, line 2. Kalimitan naman yung ating mga outlet, may marking yan na L, tapos yung arrow, tapos yung neutral. Okay, tapos, dito naman tayo sa aircon outlet natin. Number 12 yung wire, 20 amperes yung circuit breaker. Ayan, connected din siya dito guys sa ating ground. Ayan, tapos yung LN, yung line 1, line 2. Kalimitan kasi kaya LN, line to neutral. Ayan guys, bale yun yung ating connection ng panel board or circuit breaker na request ni Sir IL Ace. Guys, pipix ko lang muna, lalagyan ko ng cover yung ating panel box kasi alam niyo na naman yung wiring. Tapos pipix ko na rin yung ating mga outlet, switch, saka receptacle para matesting natin kung gagana ba siya. Yan guys, pipix ko lang muna. Yan guys, naipix ko na yung ating takip ng panel board, switch, outlet, saka yung outlet natin sa aircon. Saka nilagyan ko na rin siya ng bulb para matesting natin kung okay ba yung wiring natin. Number 1 natin yun, yung ating main. Then next natin, ito ating sa ilaw, yung 15 amperes. On natin guys. Yan, nailaw siya. Tapos next natin guys na i-on yung ating para sa convenience outlet. Itong 20 amperes natin. Yan. Ayan guys. Dinakaw na natin circuit breaker. Ito na lang guys gagamitin ko, multi-tester. Ayan, itong multimeter natin. Set lang natin yung ating multimeter dito sa AC. Kasi AC nga yung ating ginagamit sa bahay, alternating current guys.
Yan. Yung dalawang probe, lagay lang natin dito. Ayan guys, nakasaksak yung dalawang probe niya. Ayan. Ayan, meron siyang current 210. Ayan. Normal yun guys kasi minsan mababa talaga yung napasok na kuryente sa atin. Kaya maganda, may ground. Minsan kasi mataas naman, nag-240. Kaya mas maganda, naka-ground niya guys yun. Protection natin yun sa ating appliances. Or kung minsan man, dapat meron tayong ABR para meron tayong protection din sa, isa pa rin yun na protection natin sa ating outlet. Kasi nga, ganyan yung ating kuryente sa bahay. Although 220 AC siya, hindi siya consistent na 220. Minsan nababa siya ng 210 or nataas naman sobrang 230, 240. Kaya mas maganda, naka-ground. Then ito naman ating outlet sa aircon. On din natin yung ating circuit breaker sa aircon. 20 amperes din. Tapos, yan, yung ating multimeter. Lagay lang natin yung dalawang probe natin dito guys. Yan. Dito siya kasi ground ito guys, itong isa. Ayan, meron din siyang reading na 211 volts. Yung nakaganda sa gantong digital multimeter guys. Eksaktong-eksakto, hindi kagaya nung analog, minsan papalo lang siya, nasa 220. Ito kasi, eksaktong-eksakto yung binibigay niyang result, yung kung ilan ba talaga yung napasok sa ating kuryente. Gaya ito, mababa ngayon, 211 volts. Dapat 220 siya kasi yung appliances natin, kalimitan, hindi naman auto volts yung appliances natin. Kalimitan, nabibili natin talagang 220 to 240 volts. Ito, mababa to guys. Kaya mas maganda, naka-ground. Or may ABR tayo para may protection tayo sa ating appliances. Yan guys, bale, ganun lang kabilis mag-wiring or yung actual wiring natin sa ating panel board mula sa ilaw, outlet at mga SPO or special outlet. Tsaka yung mga ground niya, yun lang yung paglilinya papunta sa ating panel box. Sana po natulungan ko kayo sa pamamagitan ng video to, lalong-lalo na sa ating video requester na Sir IL Ace. Tapos sana po wag po kayong magsawang manood ng ating video at wag nyo rin po sana kalimutang i-subscribe at i-like at share nyo na rin po ang ating video at click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video ina-upload natin guys. At sana po pati yung ating main channel suportahan nyo rin po yung House Doctor Tutorial. At yung kung may mga tanong po kayo, suggestion, comment sulat nyo lang po sa ating comment at sasagutin natin. Tsaka yung mga request video, ganun din po. At maraming salamat po. At God bless po, stay safe po tayong lahat. At shoutout na rin nga po pala guys do sa mga taong wala sawang sumusuporta sa ating video. Na every time na may video tayo, laging naandyan, naka-comment at nanonood ng ating video.